Kahit may mga online booking na, dagsa pa rin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga nagbabakasakali sa mga biyahe ng bus. Ganyan din po ang sitwasyon sa ilang bus station. Ang latest sa mga terminal sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene? Pia, marami-rami na rin yung mga pasaherong walang masakyan, hindi lang dito sa PTEX, kung hindi pati sa ibang bus terminal gaya sa Cubao. Doon nga may ilang biyahe na hanggang Sabado de Gloria na fully booked, kaya yung pag-asa na lang ng mga pasahero na hindi nakapag-advanced booking ay mag-chance passenger o walk-in. Hindi lang marami ang pasahero sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Hirap na ring makakuha ng tiket lalo na sa mga biyahe pa Bicol. Nagpapareserve sana po ako hanggang sa 19 na po ay alis namin. Fully booked na po daw lahat. Wala na, i-adjust na lang po namin talaga yung date na pag-uwi. Si Jessa umatras at babalik na lang daw bukas. Naiinis lang kasi sobrang kanina pa kami nakapila, alas 8 pa lang nakapila na. Si Rina, tila di na raw na-excite magbakasyon sa Masbate pero tsatsagain na lang daw kaysa umuwi pa ng Laguna. Parang sabi ko, parang ayoko na, pero gusto ko na din po kasi marami na rin po ako nakitang tao nakapila. Sa tansya ng PITX, sumabot na ng 160,000 ang mga pasahero sa terminal kahapon. Ganito rin daw karami ang inaasahan at pinaghahandaan nilang dami ng mga pasahero ngayong araw. Marami na po yung mga nakapag-advance booking. Pero hindi naman po ibig sabihin nun ay wala na po tayong biyahe sa PITX. Marami pa rin naman pong available trips dahil nagdagdag po ng mga buses or supply ang mga bus company. Sa bus station na ito sa Cubao, Quezon City, fully booked na ang mga aircon bus pa Camarines Norte hanggang Sabado de Gloria, April 19. Parang nalungkot lang po kasi naghahabol din po kami at mag-graduation po yung anak ko eh. Si Mang Roberto nakahapon pa nakapila, baka raw di na umabot sa graduation ng anak bukas sa Labo, Camarines Norte. Magandang sitwasyon, maglagay na sila ng tag number. Todo paypay rin dahil sa init ang mga pasahero sa istasyon. Paalala ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga bus terminal, tiyaking maayos ang kanilang pasilidad para sa mga pasahero. Itong mga luma nating mga terminal ng bus sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, talagang hindi maayos. Regardless whether may bayad, walang bayad, kailangan malinis ang ating mga CR, no? Kailangan talaga mag-impose ng mga standards dito. At kung hindi sila mag-meet ng standards, either papasara yung mga terminal nila o isususpindi muna. Tuloy raw ang pagbabantay nila sa iba't ibang terminal, pantalan at paliparan ngayong Semana Santa. Naka-high alert po lahat ng ating mga transportation facilities ngayon. No? Papasok na ngayong nagsimula na ang Semana Santa. Sa NAIA lang, baka in-estimate na aabuti ng 150,000 kada araw ang dadagsa po sa ating mga airport. Inaasahan ng NNIC o NAIA Infra Corporation na mas mataas ang bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara noong Semana Santa 2024. Kanina, hindi pa ganoon karami ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Pero naniguro na si Francis at kanyang anak. 10 AM na sila dumating sa NAIA para sa 4 PM nilang biyahe pa Guimaras. Yan ang instruction sa amin kasi baka nga yung exodus na ng mga papuntang probinsya. Baka maraming kasabay, gano'n. Pia, nandito rin ako sa exact same spot na ito kahapon at hindi tulad kahapon na nakakita tayo ng mga pasaherong nakasalampak sa sahig. Ngayon ay mas marami ng upuan at mas komportable na silang naghihintay. At dito sa PTEX, bukod sa mga biyaheng pa-Bicol, nagsisimula na rin maging punuan yung mga biyahe pa Tuguegarao at Olongapo. Pero sabi naman po ng pamunuan ng PTEX ay pwede pa rin naman daw mag-walk-in yung mga pasaherong wala pang ticket. Yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.